Welcome to Coffee Tea or Hershey. Naku, kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at sa lahat po ng mga subscribers ko all over the world. GV lang, good vibes lang. Sana po lagi kayong masaya at salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga programs, sa aking mga videos, sa mga vlogs. So as promised, today, March 25, 2019, in-announce na nga po sa Itbulaga yung result ng Luzon Finals for Backlash Hall of Divas. So, from 10, naging magic or top 6 na po sila. So, sino-sino nga ba ang nakapasok sa top 6? Ayan, kung naalala nyo yung previous video ko, nagbigay po tayo ng fearless forecast or based doon sa performance nila last Saturday, nagbigay po tayo ng ating sariling reaction or review kung sino po yung makakapasok sa top 6. Ayan. Pero bago po yan, syempre, nakagawian na po natin yan dito sa Coffee Tea or Hershey or Coffee Shop Tambayan, kung saan nagpapalitan tayo ng ating mga kuro-kuro, ng ating mga opinion, kwento, para maghatid ng good vibes sa isa't isa. Syempre, gusto ko muna pong magpasalamat sa lahat po ng nag-comment at sa lahat din po nanood nung previous video ko. So, yung mga nag-comment po, babaginin ko po yung pangalan nyo isa-isa. Hello po kay Ayan Rivera, kay Verhel Sanchez, kay Welb San Vicente, kay Crystal Padin, kay Nestor Parcon Polo, kay M. Nasis, hello M, kay Super E-Babes at kay Tita Remedios Lloyd. Thank you so much po sa mga comments ninyo. Ayan. So, nung nakaraang Saturday, kung naalala po ninyo, nagtunggali na, nagpakitang gilas na ang lahat ng Luzon Divas, ng Hall of Divas, kung saan lahat sila nagpakita na ng kanilang mga natatanging galing, kung sino ba ang nararapat makapasok sa top 6 para sa grand showdown ng Backlash. Okay? So, nung Saturday, nagbigay tayo ng ating sariling review ng reaction natin kung sino ba yung makakapasok sa top 6. Okay? So, based dun sa performance nila. Ayan. So, yung aking fearless forecast nung Saturday, i-compare natin dito sa mga nakapasok ngayong araw na to. March 25, 2019, in-announce na nga po sa Itbulaga kung sino yung top 6 ng Backlash sa Luzon delegate, sa Luzon Divas. Okay? So, nung Saturday, in-announce ko po yung choice ko, si EJ, which is my number 1, followed by Ivana. Next is Chrissy. And then followed by Echo. Next is Nuri. And then sa number 6 ko, sabi ko, Tay, sila Raven, Janelle, at si Ina Magenta. So, kahit sino sa kanilang tatlo, deserving dun sa top 6. Okay? So, kanina, in-announce na po yung result. Okay? So, ito po yung top 6 dun sa result. Okay? Number 1, sa spot, ay si EJ with 96.142. Followed by Divet, which is may score po siya ng 94.57. Next is Echo with 93.714. Pang-apat po si Raven with 92.71. Next is Ivana, close ang score nila with 92.14. And then pang-6 spot, which is Tay, si Janelle, at si Ina Magenta. Okay? So, may 7 delegates tayong pumasok. Si Janelle with 91.42. Si Ina Magenta, same din, 91.42. Ayan. So, i-analyze natin ngayon yung naging result. Ayan. Gusto kong maganda. Gusto kong i-validate, i-review itong mga scores na to na binigay ng mga judges. Okay? Bago natin i-analyze ang scores na tamo nitong bawat isang nakapasok, gusto ko lang pong banggitin ulit kung sino yung mga judge nung Saturday para magkaroon tayo ng background kung ano yung pinanggagalingan nitong mga judge na to. So, kasi iba-iba po yung binigay nilang score. I-analyze po natin yan later on. Makikita nyo na bawat isang judge, meron silang kanya-kanya talagang preference. Meron silang kanya-kanyang style ng pag-judge. Meron silang hinahanap
na iba't iba, doon ako naloka kasi inanalyze ko mabuti yung mga scores nila. Hindi sila pare-pareho. Merong pagkakaiba, okay? So, ang first judge natin ay si Julian San Jose, which is, kilala naman natin si Julian, singer, actress, host. Next is Annie Quintos, the famous member ng The Company. Ayan, si Miss Annie Quintos. Musician din po iyan. And then, si Mike Salomon. Ayan, siya po yung theater director, composer, and dumabas din po siya ng isa sa mga shows ng GMA7. And then next is Mr. Christian Bautista, ang original judge ng The Clash, kung saan ginaya tong Backlash. And then si Miss Between Escalante, alam niyo naman po yan, biritera yan, she's a diva. Tapos si Miss Joanna Ampil, an awarded theater actress, movie actress, musical, sobra, napakagaling po niya ni Miss Joanna Ampil. And then syempre si Mr. Jake Zyros, ang ating international Filipino pride singer. Ayan. So, eto na nga po. So, kung ikukumpara po niyo dun sa Fearless Forecast ko, ang hindi nakapasok sa mga binanggit ko ng Saturday ay si Crazy at si Nuri. Ano na nga ba ang nangyari? Bakit hindi nakapasok si Crazy at si Nuri? And then, surprisingly, sabi ko hindi ako nagandahan sa performance ni Divette at ni Ina Magenta. Pero si Ina Magenta, sabi ko naman, papasok yan sa 6. Maglalaban-laban lang sila nila Raven at Janelle. So, nakapasok nga siya. Kaya, ang thankful, Ina Magenta. I love you. So, ang hindi po kung pinili nung sa 6 ko na nakapasok ay si Divette. Ayun. So, ayun na nga. Number 2 pa, si Divette. So, ayan. I-analyze po natin. Si Crazy, ang score po niya, hindi enough para makapasok dun sa 6. Okay? Bakit nga ba mababa yung score ni Crazy? Okay. Meron pong dalawang nagbigay sa kanya ng lineup 8. Si Jake Zyros, 87. At si Mr. Christian Bautista, 85. Okay? Tapos, ang highest po ni Crazy ay 96, galing kay Miss Joanna Ampil. Natutuwa naman po ako kasi coming from Miss Joanna Ampil na isang theater actress, very, awarded musical actress, theater actress. Yan po ang background niya ni Miss Joanna Ampil. Gumanap din po yung Fantine ng Les Miserables. Siya po ang nagbigay ng highest score kay Crazy. Ayan. Pero, sa kasamaang palad, karamihan, hindi po enough yung score para makapasok si Crazy sa top 6. Kaya, nalungkot po talaga ako. Ayan. Si Nuri naman, kaya hindi po siya nakapasok, may dalawa rin pong nagbigay ng lineup 8 kay Nuri. Si Christian Bautista po with 85. At si Jake Zyros na 85 din po. Kung napapansin nyo po, itong si Mr. Christian Bautista at si Jake Zyros, nagkakapareho po sila ng mga choices. Pareho po ang line of thinking nila. So, kung mapapansin nyo, pareho sila kung pumili, pareho rin sila magbigay ng score. So, yan po. Ang highest po ni Nuri ay 95, nanggaling po kay Miss Annie Quinto. By the way, sa lahat po sa kanila, siya po ang binigyan ni Annie ng pinakamataas na score, si Nuri. Kaso, hindi enough para makapasok din siya sa top 6. Ayan. So, i-analyze na po natin isa-isa kung ano po itong mga nabigay na score dito sa mga to. Kay Ivana, ang score po niya ay 92.14, which is landed him to number 5 spot. Isa lang po ang nagbigay sa kanya ng lineup 8. Lahat po 90 plus. Imagine, lahat 90 plus. Isa lang ang lineup 8 niya, which is si Mr. Christian Bautista. Gave Ivana 88 na score. Tapos ang highest ni Ivana ay si Miss Between Escalante with 96 points. Ayan. So, hindi siya masyadong gusto ni Mr. Christian Bautista. Actually, si Christian Bautista, sa kanilang lahat,
hindi po siya generous sa pagbibigay ng score. So, lumalabas talaga yung pagiging technical niya. Ganyan din po yan sa The Clash. Ganyan din po siyang klaseng judge. Talagang mapanuri, talagang technical. So, hindi siya magbibigay basta-basta ng magandang score. Okay? Si Janelle naman, which landed him on the 6th spot. Katay po niya si Ina Magenta. Dalawa po ang nagbigay ng lineup 8 sa kanya. Si Miss Annie Quinto with 89 points at si Mike Salomon with 85 points. Okay? Ang highest ni Janelle ay si Miss Between Escalante with 97 points. Kung mapapansin nyo po, si Miss Between Escalante ay napaka-generous magbigay ng score. Siguro, dahil galing din siya sa isang contest bago siya sumikat, alam po niya yung pakiramdam na maging isang contestant ng isang singing contest. Kaya, ganun na lang po kung magbigay siya ng score. Ayan. Si Ina Magenta naman, nakatay ni Janelle sa 6th spot, which is my favorite. Kaya natuwa ako, nakapasok siya. My God. Ay nako, Ina Magenta. Pinakaba mo talaga ako. 3 po ang lineup 8 ni Ina Magenta. Si Annie Quinto, nagbigay po sa kanya ng 88 points. Si Mike Salomon, 86 points. At si Mr. Christian Bautista with 88 points. Ayan. Pero, ang highest naman ni Ina Magenta, kaya nahatak yung score niya, kahit may 3 siyang lineup 8, si Between Escalante, binigyan po siya ng 97. Si Miss Joanna Ampil with 96 points. At si Jake Zyros with 93 points. Kung mapapansin niyo po, Between Escalante, Jake Zyros, parehong singer, mataas ang boses. Si Joanna Ampil, theater actress. Nagustuhan po nila kahit simpleng-simple at pasweet yung kanta ni Ina Magenta. Siguro, nagustuhan po nila yung pagkakakanta niya ng malinis. Malinis na malinis. Kahit hindi po siya masyadong bumirit, pero na-deliver niya yung kanta ng maayos. Kaya feeling ko dun po nagbumase si Miss Between Escalante, si Joanna Ampil at si Jake Zyros sa pagkakakanta ng malinis ni Ina Magenta. Ayan. So next is EJ sa number 1 spot, which is sa number 1 din siya sa Fearless Forecast ko. Syempre, favorite ko to si EJ without bias. Talagang si EJ po talaga ang favorite ko. So tama ako, nag-number 1 nga po talaga siya with 96.14 points. Lahat po ng score ni EJ ay lineup 9. Ang highest ay si Miss Between Escalante. Nagbigay sa kanya ng 100 points. So, yan po pala. May isa siyang 100 galing kay Miss Between Escalante. Tapos, ang lowest ni EJ ay si Jake Zyros with 93 points at si Mr. Mike Salomon with 93 points. Ayan. At by the way sa kanilang lahat, si Mr. Christian Bautista na napaka mababa magbigay ng score. Isa lang po ang binigyan niya ng lineup na ng ganito kataas na 97 points, which is si EJ. Ayan. So, talagang makikita mo na talagang na-impress talaga at magaling talaga si EJ. Kasi coming from Mr. Christian Bautista na napaka-technical para bigyan ka ng 97 points, it only shows na talagang magaling ka. Ayan. Next is Divette on the number 2 spot. Ayan. So, dito ako nagkamali kay Divette. Pero, sinabi ko naman sa inyo dati-dati pa, favorite ko rin to si Divette. Kaso, sabi ko nga, yung performance niya nung Saturday, hindi ko masyadong nagustuhan. Syempre, iba-iba naman ng opinion ng tao. Pero, sa mga judges, okay, at bonggang-bongga naman ang kanilang binigay na score. So, kay Divette, isa lang ang lineup 8 niya, which is si Jake Zyros. Hindi siya masyadong na-impress sa performance ni Divette. Tapos, dalawa po. Ayan bongga. Si EJ, isa lang po ang 100. Pero si Divette, dalawa ang nagbigay sa kanya ng 100. Si Miss Between Escalante at si Miss Joanna Ampil. Ayan. So, itong dalawang to, mapapansin nyo, si Miss Between at si Miss Joanna, medyo nagkakapareho po yan ng wavelength ng line of thinking. Kaya pag nagbigay sila ng score, halos pareho po sila magbigay ng score. At, correction po sa sarili ko. I stand corrected. Dalawa po pala ang binigyan ni Mr. Christian Bautista ng high score.
si EJ, at si Divette. Ayan. So, na-realize ko lang, so galing to sa isang singer na napaka-technical. So, ibig sabihin, maganda yung pagkakakanta ni Divette. So, kasi ang opinion ko na maos siya, parang hindi siya masyadong nakanta yung song na yun. Pero, coming from this singer, so ibig sabihin, technical-wise, ibig sabihin, magaling si Divette para mabigyan siya ng score ni Christian Bautista ng 97 at mabigyan siya ng 200 ni Between at ni Joanna Ampil. Ayan. So, number 2 po yan si Divette. And then next is Raven with 92.71 points, which landed him on the 4th spot. Ayan. So, to si Raven, I was so vocal about Raven na hindi ko po type talaga yung way of pagkanta niya. Pero, sinabi ko naman, nasa top 6 spot ko siya sa Fearless Forecast ko. Katay niya si Janelle at si Ina Magenta. So, happy na rin ako at nakapasok din si Raven. So, sa scores po ni Raven, dalawa ang nabigay sa kanya ng lineup 8. Si Jake Zyrus with 88 points at si Christian Bautista with 89 points. Ang highest po niya is Miss Joanna Ampil with 98 points. Ayan. Last but not the least, si Echo with 93.71 points, which landed him on the 3rd spot. Si Echo po ay nagkaroon ng dalawang lineup 8. 87 points from Jake Zyrus at 89 points from Mr. Christian Bautista. So, kung mapapansin nyo, gaya ng sabi ko kanina, to si Christian Bautista kasi Jake Zyrus, medyo nakakapareho ang wavelength nitong dalawang to sa pagbibigay ng score. Ang highest po ni Echo, which is ito lang po ang binigyan niya ng highest score, ay galing po kay Mike Salomon with 98 points. Wow! Siya lang ang nagustuhan ni Mike kasi hindi rin to generous magbigay ng score sa iba. At si Julian San Jose, ito po ang highest score na nabigyan niya sa kanilang lahat, si Echo with 96 points binigay ni Julie. Ayan. So kung i-analyze nyo po lahat ng judges, may kanya-kanya silang mga favorites. Si Miss Between Escalante, ang favorite po niya si Ivana, si Janelle, si EJ at si Ina Magenta. Si Christian Bautista, ang favorite po niya si EJ at si Divette. Si Miss Joanna Ampil, ang favorite niya, ng iba ang talaga nag-stand out sa kanya ay si Ina Magenta at si Chrissy. Tapos si Mike Salomon, si Echo. Si Miss Annie Quinto, si Nuri. At si Julian San Jose, si Echo. Ayan. So, at kanina rin in-announce na nga rin po yung sa Visayas delegates kung sino po yung nakapasok. Naglaban po kanina si Karen at si Annie. Ang nanalo po Annie. So, pasok na po si Annie sa finals. Ayan. So, kanina in-announce din po nila. So, dun sa 6 na 7 from Luzon, 1 from Visayas. Tapos, hintayin po natin yung sa Mindanao kung isa ba or mag-tie silang dalawa. So, in-announce po nila kanina, out of this delegates, 6 lang po ang maglalaban-laban sa finals. Kaya ayan po ang aabangan natin sa finals ng Backlash. Okay? So, I hope kapareho ko kayo ng review, ng reaction. Mag-comment lang kayo dyan kung meron kayong ibang reaction opposite ng mga sinabi ko or nagkapareho tayo. Mag-comment lang po kayo kung may gusto kayong pabate, may gusto po kayong sabihin, mag-comment lang po kayo, okay? So, thank you very much for watching Coffee Tea or Hershey. Let's spread positivity, good vibes lang. Avoid negativity. Love, love, love.